Ngayon pa lang mga kapuso, umaalma na ang Commission on Human Rights at ang Simbahang Katoliko sa balak ni Presumptive President Rodrigo Duterte na ibalik ang parusang bitay. Nakatutok si Victoria Tulad. Si Leo Echegaray, 38 anyos na pintor, na lethal injection noong February 1999 matapos mapatunayang guilty sa panggagahasa sa 11 anyos na anak-anakan. Matapos noon 3 pang bilanggo ang sinailalim sa lethal injection hanggang baguhin ang batas sa ilalim ng Arroyo Administration. Sa kabuuan, 71 mga Pilipino ang namatay dahil sa death penalty. 84 dito mula noong 1924 hanggang 1976. Pero nang naupo si dating Pangulong Corazon Aquino noong 1986, tinanggal ang death penalty. Ibinalik ito ni Fidel Ramos noong 1993 at mula 1999 hanggang 2000, 7 katao pa ang napatawan ng parusang kamatayan sa ilalim naman ng Administrasyong Estrada. Muling tinanggal ang death penalty noong 2006. At sa ilalim ng napipintong Duterte administration, gusto niyang ibalik ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti. Dahil yung mga droga, yung mga gun for hire, ito yung mga kidnapper, tapos pinapatay nila, tapos itong rape, then you rob, then you kill. Noong nangangampanya pa lang, sinabi na ni Duterte na pabor siya sa death penalty. Agad tumutol ang simbahan at Commission on Human Rights. Marami masyadong mga pag-aaral at pagsusuri na nagsasabi na ang death penalty ay hindi isang epektibong deterrent sa commission of crime. So wala pong connection ang pagpataw ng death penalty sa pagbaba ng bilang ng mga karumal-dumal o heinous crimes. Government does not give life to anybody, and therefore no government may take the life of anybody. If death penalty were observed, and it happened that in due time it was found out that the one killed was innocent, then you cannot give back his life, and that is a very horrible thought. Pero para sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, panahon na raw para maibalik ang takot. Lola nire-rape, nanay nire-rape, anak pinapatay, nire-rape, pinapatay, susunugin pa. Saan ka naman nakakita ang ganon? Yan ba bubuhayin mo? Cooperate ang ating judicial branch of government at ating legislative. We will have drastic change. Maybe in 6 months, ma-achieve yan. Base sa konstitusyon, kailangan maipasa ng Kamara at Senado ang panibagong batas para maibalik ang death penalty. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.